Ano po yun? Ito po yung impormasyon po nakikita po niyo ngayon dito sa mundo ng mga tao. Mayroong magaganap na naman. Sa lahat po na makapanood, ito po yung ipinapaabot ng ating kaibigan. Babala ito. Hindi lang ito prediction. Nakikita po nila ang mangyayari po dito sa ating mundo. Malapit na po ang giyera, malapit na po ang kaguluhan, guys. Marami na po mga bansa naghahanda po ngayon. Ngunit ang ating bansa lang ang hindi po. No? Dahil po mahina. Yun po ang totoo. Mahina tayo pagdating po sa ganyan. No, matapang lang tayo kung kapwa nating Pilipino ang ginakalaban. Parang nagagalit na ako dito, guys. Kasi po maliit na mga bagay pinalaki nila. Mapakinggan po natin sa iba. Yung iba naghahanda na po. Alam natin, guys, na mangyayari talaga ito. Ito po yung babala ng ating mga kaibigan na mga dwindi. Sa lahat po na makapanood sa ating video ngayon, lalo na po yung mga taga-OFW, nakikita na ng ating kaibigan, malapit na po sumiklab po ang giyera. At sana po mag-ingat po kayo, huwag po kayo magkampante kung ano man po ang mga plano po ninyo na ikakabuti po ngayon. Sana. Kaibigan, naalala ko po yung mga prediction po ninyo. Sabi po natin, kaibigan, guys, sana po maalaala pa nila ang aking ipinapaabot noon sa mga tao na dapat maganda. Malapit na po ang kaguluhan, guys, na mangyayari. Hindi lang po kaguluhan tulad po ng nangyari po kay Tatay Digong. Hindi po yan, ha. Mayroon po nga mga bansa ngayon, guys, na naghahanda na po para po umpisahan na ang malaking kaguluhan, kira. Ito po yung pakatandaan natin, guys, lahat po ng mga tao madadamay dito. Alam natin na mayroong mga bansa na gusto po sila lang po yung matirang matibay dito. Ito po. Sa maiiwan na lang. Yun po sa amin ating kaibigan. Kung sino man po yung matibay, yun po ang maiiwan. Kung sino man po yung mahihinang bansa, sila po yung kawawa. Ito po yung tandaan natin, guys, ang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi po tayo nag-underestimate sa Pilipinas dahil narito po tayo nakatira. No, dito tayo. Sa totoo lang, kung sa digmaan, guys, sobrang hina po natin. Di ba? Yun po ang totoo. Wala tayong laban po sa ibang bansa, lalo na po sila po ay kumplito po ang kagamitan. Ngayon, natatakot tayo dahil nakita ni kaibigan, palapit na po. Kaya ibinabala na lang po ulit niya ngayon dahil po nakita po niyang impormasyon na marami ng mga bansa ngayon, guys, na magsasalpukan tulad ng China, Amerika, Canada, Europe. Asan pa, kaibigan? Hindi basta-basta ang Netherlands, guys, no? Lalaban at lalaban din po. Kaya matapang po talaga yung mga Netherlands po na mga bansa na yan. Ang problema lang dito, guys, kapag putok sila ng lason, maraming buhay po mawawasak dito sa ating mundo. Kaya sa lahat po ng mga OFW ngayon na mga may kaya na, isipin po niyo mabuti, no? Pipiliin natin ang ating bansa ngayon. Kasi po yung bansa natin na Pilipinas, meron man pong matatamaan na mga pagsubok na tulad po yung gira. Alam na po natin kung saan. Alam natin yung Luzon, talagang mauuna yan pagdating po ng kaguluhan. Sila ang unang makasagupa po ng ganyan na mga pangyayari. Kaya ito po ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Hindi po ito na pananakot. Nasa inyo lang. Nakita lang ni kaibigan karon, guys, bago lang po itong pumasok na impormasyon sa kanilang kariyan. Dahil po, alam na po nila kung ano po ang kahinaan po ng ating bansa. Kung matirang matibay man po yung China, sigurado tayo ay masasakop nila. Yun po ang katotohanan dito. Marami nagsasabi, kaibigan, minahal kami ng Panginoon. Kasi ito po yung inaasahan po nila, di ba? Sila nga, di ba? Ngunit, sa daming taong gumawa po ng kasalanan, kasamaan dito sa ating bansa, sa mundo ng tao, ay wala po pa rin silang pagbabago. Hindi po
talaga kilalanin yung bansa na inaasahan niya. Kapag ang tao nagpapatuloy po ng kasalanan, puro material na bagay po ang inuuna. Kaya dapat sa lahat po ng mga kumukuha po ng mga protection, no, alam natin magagamit din po yan pagdating ng panahon, no, kasi po yun po talaga. Abangan na lang po natin guys kung anong magaganap po dito sa ating mundo. Kaya tatanggapin natin guys, dahil po alam na po natin kung saan po tayo patutungo. Kaibigan, maraming salamat sa inyong babala. Malapit na po ba talaga kaibigan? Kaya natatakot ang mga kaibigan natin guys, kaya ipinapaabot nila. Ayaw po ng ating kaibigan na magulat ka na lang. Unang-una guys, ang pinaka nakakatakot po ngayon, yung Luzon po talaga, na mauuna sa lahat po ng city dito sa atin. Ang Pilipinas, doon po talaga sa Luzon mag-uumpisa ang mga kaguluhan na hindi po inaasahan po ng mga tao. Kaya dapat maghanda kayo. Kung sinasabi na po noon ni kaibigan, kung meron kayong mga bundok na nakuha, napili ninyo, dapat po ano kayo, no? Alagaan ninyo. Pwede po kayong tumira sa bundok. Ito po yung sinasabi noon ni kaibigan. Dahil po safety man tayo dito, no? Meron man po mapapahamak, pero hindi po lahat. Ang delikado dito ang Luzon at lahat po ng mga city guys. Ito po ang pakantandaan po natin hanggat hindi pa dumating ang punto, ang panahon na nangyayari po yung kaganapan po na gera. Maghanda na kayo kaibigan. Ito po ang inyong nakikita talaga ngayon. Hindi po daw niya sana ipaabot ito guys. Ayaw po daw niya na magpanik ang mga tao, pero kailangan po itong ipaabot sa inyo. Kasi marami pong mga Pilipino nandyan sa ibang bansa ngayon na kampante, dahil po ang kanilang bansa na tinitirahan ngayon ay malakas. Yun po, hindi po yan, no, makapagbigay po ng shield sa inyong buhay. Kaya mag-ingat kayo, lalo yung Amerika. Marami pong nagagalit sa Amerika mula lang si Trump yung nakaupo. Mag-ingat, pwede po yung Amerika pagtulungan dito guys. Ito po yung sinasabi ni kaibigan kahapon. Kaibigan, kahit pag-aano kalakas po yung Amerika guys, sa lahat po ng makapanood dito, sinabi ng ating kaibigan, ang pinakamalakas na taga ibang bansa, yung Amerika lang po talaga guys. Kaya dapat po, no, hindi po tayo magkampante. Lahat po ng mga OFW yan, mag-ingat po kayo. Sana ay hindi po ito mangyayari. Ito yung sinasabi ng ating kaibigan na magaganap na, malapit na magaganap. Damay tayo.